Sama-sama opisyal natin ng ating ihahatid bansa ang mga pinagkakatiwalaan. sabina na hinanda ko na. Tapos Kailangan ganito yung kasi pinapakita pirmahan nila ng sa lahat ito ng ating Senate President Chis Escudero. Kailangan pirmahan ng lahat ito pagkat absent silang lahat ngayon. Upang kanyang pirmahan, patunayan na ang Senado ay malaya at matapang na naninindigan para sa mamayan. Ayan, at so magandang araw po muli sa inyong lahat mga kababayan. At ito na po ang panibago nating update ngayong araw. At Tropang Tausog po ay Hotmix TV ang inyong abang lingkod. So ito po mga kababayan, ang Sofer Ati na at ito po yung sikat na pagdinig po na regarding po sa pag dukot kay former president, no, at inilipad nila patungong Netherlands agad, mga mahal nating viewers. So grabe at galit na galit po ang Super Ate nang dahil mga kababayan, no, wala po umatin yung mga dati nag-atin nung unang hearing, no, sina General Torre, Marbel, and then Secretary Lucas Bersamin. So yun po mga kababayan, sila pong lahat at wala po nag-attend sa hearing ngayong araw. So panoorin natin po ang Super Ate. Pero magko-closing na lang po ako, palibasa wala tayong sagot sa araw na ito. Walang dumalo sa ating pagdinig, hindi nila dininig ang pulso ng bayan. Paano tayo uusad kung mismo mga dapat magpaliwanag ay nagtatago Grabe. sa dilim? Paano natin mapapanagot nagaganap sa ang bansa mga natin. ayaw sumagot? Imagine, Pero na hindi tayo sila pa titigil. yung Sama-sama opisyal natin ng ating ihahatid bansa ang mga pinagkakatiwalaan. sabina na hinanda ko na. Tapos Kailangan ganito yung kasi pinapakita pirmahan nila ng sa lahat ito ng ating Senate President Chis Escudero. Kailangan pirmahan ng lahat ito pagkat absent silang lahat ngayon. Upang kanyang pirmahan, patunayan na ang Senado ay malaya at matapang na naninindigan para sa mamayan. Sambayan ng Pilipino ang masusunod. Tayong mga lingkod bayan mula barangay hanggang Malacanang ay pawang tagapagsilbi lamang. Tagapakinig na sa daing. Tagasagot sa mga tanong. Kung kaya ng isang matanda na may sakit na harapin ang walang respetong pag-aaresto, bakit ang mga duwag na ito ay wala sa ating harapan? Nako, magalit na kayo sa akin, pero hindi ba kaduwagan ang hindi sumagot? Sadyang naging duwag na nga ba ang mga Pilipino? Hindi ako papayag. Hindi rin papayag si Senator Bato. Hindi ako aatras tulad nila. Ipakita ko na ang Senado ay ang huling balwarte ng katapangan, ng katotohanan. Kung ang sigaw ng sambayanan sa ICC para kay PRRD ay bring him home, ang sigaw ko sa Executive Secretary Bersamin para sa mga pinoprotektahan niya, bring them here to the Senate now. Yun lang po. Maraming salamat. With that, I suspend this hearing. Thank you po. Sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan. Yes, marami pong sapina. Tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home, ang sigaw ko naman sa ehekutibo,
bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Napakarami pong tanong. Ngayon, dala-dala ko ang iba't ibang subpoena. Pagkahaba-haba po ito, hindi naman siguro covered ang bawat pulis ng executive privilege at ng subjudice. Andito yung mga subpoena para kina Jean Fajardo, General Nick De Los Torre, ang ating mga secretary, Special Envoy Marcos Lacanilao. Ang dami po ang dami-daming hindi sumipot, kaya hindi tayo makausad sa atin. Andito rin si General Marbil, ang dami pong subpoena. Ang problema ko, talagang kinakailangan pirmahan ito. Dalawa ang pinadala ko kay Senate President Chis Escudero. Pero nung Lunes pa inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon magpapadala ako muli, sana naman pirmahan at lumabas na itong subpoena. Kabila ng pag-aaral nila, alamin naman nila na may limitasyon ng executive privilege at yung subjudice. Yung klarong-klaro po, ang executive privilege, hindi siya pangkalahatang pagtatakip, hindi siya blanket na excuse, kundi kailangan very specific, tunay na makakapinsala sa national security at talagang nasa high level lang sa kabinete lang at sa ating Pangulo. Hindi yung basta-basta, pati yung simpleng mga pulis, mga opisyal, yung mga doktor, hindi naman sila kasama doon. At saka yung subjudice, hindi naman na pinagbabawal ng ating Korte Suprema ang investigations in aid of legislation kasi iba naman ang pakay namin para sa bagong batas o di kaya oversight at hindi tungkol sa kaso. Alright. So, yun po mga mahal nating kababayan, no? Ang super ate talagang namugtong na sa galit ang super. Sa inis siguro. Oh, so, sa inis siguro ng super ate. Ayan. At nako, delikado. Delikado na si Torete ng mga kababayan. So, nakita natin at pinakita na ni Senator Amy ang subpoena, no? Papapirmahan na daw kay President Sis Escudero at sa mga iba pa mga kasamahan nilang senator, no? Sa lahat po ng hindi umatin ngayong hearing. Iyan po ang mensahe po ng super ate. So, ito po mga kababayan, at alam naman natin na nagkaroon sila ng parang, ewan ko kung hidwaan ba or alitan na magkapatid ng dahil po dito sa pagdukot nila kay former president na inilipad sa Netherlands, no? Alam naman natin at si Senator Amy talagang umantras na po sa alyansang makabagong Pilipinas nga daw, 'di ba? So talagang at si Senator naman nang dahil po ay magkapatid sila kay President Bongbong Marcos, so yung mga kababayan natin iba na talaga naman at pinuputakti naman itong si Senator Amy, no? Nang dahil po sa mga, siyempre iisipin ng tao yan, magkapatid, di ba? Ganun lang yun naman yan. So sa opinion ko, no, mas tama itong ginagawa ni Senator Amy na tatayo siya mag-isa. Narinig na natin sinabi niya na hindi siya aantras. Lalaban siyang mag-isa. So marami pa naman mga senador patingin ko nandyan at talagang susuporta din kay Senator Amy yung iba. Mga mahal nating viewers, no? At sa tingin ko kung mapapauwi ni Senator Amy si former president, at opinion ko lang, no? Na
mapagkaisa niya ulit yung taong bayan. Napakaganda ito mga kababayan, no? Napakaganda ito para kay Senator Amy, lalong-lalo na ho ngayon, re-election is siya for senator. So, sa opinion ko, pag nagawa niya ito, no? At maraming mga Duterte supporters diyan at boboto pag nagawa niya ito. Oo, ito yung opinion ko, no? Hindi naman tayo nag-uudyok nga mga ganyan-ganyan or gawin mo yan, senator. Pero sa opinion ko lang to mga kababayan, no? At ito po yung maging comment ko po dito. Talagang maraming ayaw mga supporters ng DDS kay Senator Amy kasi nababasa natin kung ano-ano lang sinasabi sa social media. Okay, para patungkol kay Senator Amy, talagang ang super ate talagang namumroblema. Oo. Kasi kaliwat kanan po, magkaibigan sila kay BP Sara at alam naman natin, pumunta doon sa Davao kay former President, Senator Amy, na kumbaga siya yung naging way or daan para mabuo ang unit team. Tapos ngayon, hindi na unit team. Okay, nagkawatak-watak na. So, ito yung tingin ko, sa opinion ko. Basta, pag na, ano niya ito, na-settled niya ito, nagawa niya, nag-successful ito, naging manumbalik ulit po. No? Kahit pa paano, na unti-unti po lahat ang tiwala po ng taong bayan, nababalik po kay Senator Amy. Shout out po kay Senator Amy kung naririnig niya man tayo. So, hindi natin inaasahan po ang Pangulo ay mabuburan niya yung kwento ng mga unang panahon, okay, sa senior ng Marcos. Okay? Ayan. Pero pag nagawa ito ni Senator Amy, mga kababayan ko, baka pag hindi siya magbago, ituloy-tuloy niya ang pagmamahal niya sa bayan ng sambayan ng Pilipino at sa bansang Pilipinas. Okay. Hindi ito kumbaga na kinakampanya ko sa Senator Amy, pero ang masasabi ko lang po mga kababayan, siya lang po yung parang mag-aahon po sa pangalan ng Marcos sa kabutihan upang maibabalik po ng taong bayan ang tiwala sa mga Marcos kay Senator Amy na natin makikita kung hindi magbago. Okay? Kung nagawa niya ito ng perfectly or sakto ng tama mga kababayan. So, hanggang dito na po ang ating update at maraming salamat po sa inyong lahat. At Tropang Tausog po and Hot Mix TV ang inyong abang lingkod. So, God bless po sa ating lahat at huwag po natin kalimutan ang PDP laban. Okay, mga mahal nating viewers, at nandito po sila lahat. Nandyan po sila. So, pwede naman siguro ibuo na natin ang 12. Kasi sinasabi nila 12-0 daw. 'Di ba? Oh, 'di ba? Tayo na yung bubuo po ng 12-0. Pwede ba 'yun? Hindi na po sila mga kababayan. 12-0. Okay. So, God bless po. Maraming salamat muli.